The blessing of the Lord be with you. Yon. Yun ang nais natin na laging sabihin, lagi nating i-confess that the blessing of God is on our life. The blessing of the Lord is with you. We are blessed. God is giving us that blessed mind, blessed consciousness. Even our subconscious mind is blessed. We have this blessed confession, blessed heart, blessed life for the glory of God. Amen? Can we give Him the praise? Palakpakan natin ng Panginoon. Praise the Lord. Yes. Minsan ba nagtataka kayo bakit yung iba pinagpapala at kapag titignan mo sarili mo, yung pamilya mo, parang there is something wrong. And maybe sometimes nagtatanong ka at Lord, at sinasabi mo sa Kanya, Lord, what is wrong with me? Ano po yung mali sa akin? Ano po yung kulang sa akin? Naniniwala naman ako sa iyo, nagmamahal naman ako sa iyo, and then nagsiserve naman ako sa iyo. Pero parang, it is not working. Sino sa inyo nakaranas ng ganon? Sometimes. At minsan ang tanong mo, where is the blessing? No? Kasi lagi natin kino-confess yung blessing. And maybe some of you, you don't experience the blessing. And maybe you are asking, what is wrong? Alam nyo, mga kapatid, maraming Christian, maraming tao na, of course, nagsiserve kay Lord, naniniwala sila sa Panginoon, nagmamahal sa Diyos. Pero some of them, hindi nila nararanasan yung fullness ng blessing. There are times na mayroong nagbablock ng blessing. Merong pumipigil sa pagpapala. You know, this is my desire, my prayer. Kaya nga, I am so very thankful sa mga nakasama natin ng ating 3 days prayer and fasting. Salamat. Palakpakan po natin sila. We believe in prayer and fasting. We believe in God, that God is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think. You see, God wants us to continuously receive and enjoy the blessing of God in our life and even His favor. You see, I believe na nais ng Panginoon na ito'y gawin sa inyo continuously. No? Tuloy-tuloy na dumaloy sa iyo, sa iyong buhay, sa iyong pamilya, ang pagpapala ng Diyos. Kaya nga, ito yung first Sunday ng month of April, second quarter natin for the year 2024. And so God impressed in my heart na magturo po ako sa inyo, no? Mag-share po ako sa inyo ng kanyang salita, ipahayag sa inyo yung kalooban ng Panginoon. Magkakaroon po tayo ng series of teachings for the rest of these Sundays ng second quarter. And I encourage you, mga kapatid, kahit yung nasa online natin, na talagang maging present kayo every Sunday. You know why? Because may gagawin sa inyo ang Panginoon. I prophesy that the Lord will bring favor upon favor, blessing upon blessing, deliverance upon deliverance. I believe, therefore I speak. Whatever I believe, anumang bagay na pinapaniwalaan ko, sinasabi ko. At sinasabi ko ang pinapaniwalaan ko. At lahat ng pinapaniwalaan ko ay naririto. We have the same Bible, we have the same God, kaya lang magkakaiba lang yung buhay at nangyayari sa bawat isa, titingnan natin anong dahilan. And so for the rest of these Sundays, for the second quarters, magtuturo po ako, magpipreach po ako, no, ng tungkol sa breaking and removing the curses that block the blessings. No? Ibi-break natin in the spiritual realm because lahat ng bagay nangyayari sa spiritual world. And the Bible says we battle not against flesh and blood. Hindi natin kalaban ng tao. Minsan nakakagalit mo, hindi kayo nagkakaroon ng hindi pagkakaunawaan sa isang tao. But remind yourself always na hindi tao ang kaaway mo. Ang kaaway natin, masasamang espiritu.
They are very organized in the spiritual world. Sabi na Ephesians chapter 6, verse 12, we battle not against flesh and blood, but against principalities. Very organized sila. Merong principalities, mga pamamahala, no? Principalities, powers, kapangyarihan, mga wicked spirits, and the rulers of the wicked spirits. So they are very organized, mga kapatid. Kaya nga yung tinatawag na underworld na organization ng evil, very organized yan. No? Kasi very organized yung spirit world of evil na nagbablock o pumipigil sa pagpapala sa iyong buhay. Alam mo, gustong-gusto ng Diyos pagpalain ka. Gustong-gusto ng Diyos maging masaya ka. Na gusto ni Lord, happy ka. Pagkasabi sa katabi mo, gusto ni Lord, masaya ka. Gusto ni Lord, panatag ka. Amen? Gusto ni Lord, nasa puso mo yung kanyang pag-ibig, yung kanyang kagalakan, yung kanyang kabutihan, nasa buhay mo, nasa pamilya mo. Gusto ng Panginoon na sumasagana ang buhay mo. Umaapaw ka, dinadaluyan ka ng pagpapala ng Panginoon. Gusto ng Diyos yun sa'yo. Tanungin mo yung katabi mo, gusto mo rin ba? Yung gusto ni Lord, dapat gustuhin natin. Amen? Lahat ng kabutihan, gusto ni Lord yan sa'yo. Lahat ng pagpapala, gusto ni Lord yan sa'yo. Lahat ng favor, gusto ni Lord yan sa'yo. No? Kung yan, napapansin mo, bakit ang iba, masama sila, hindi naman naglilingkod sa Diyos, pero dekotse pa, maganda ang bahay, pero hindi sila naglilingkod sa Panginoon. You know, bakit nangyayari yun sa kanila? At bakit sa'yo hindi? Pero alam mo, mas gusto ng Diyos sa kanyang mga anak, no? Kasi ako, tatay ako. Sa pamilya, ang tatay o ang nanay, gusto niya yung mga anak niya nag-i-enjoy ng magandang buhay. Gusto niya yung mga anak niya malusog, pinagpala. Gusto niya yung mga anak niya na ipapasyal niya sa magandang lugar, napapakain niya sa masarap na restaurant. Yun ang magulang eh. Amen? At kapag ang mga anak naman na-bless sila, the same thing din naman, sila naman na magpapasyal sa parents nila, no? Sa masayang magandang lugar, masasayang lugar, at pinakakain sa masasarap na restaurant. Di ba? Yun eh. Kumbaga parang give and take. Yun ang gusto ni Lord sa family. Amen? Dapat gustuhin natin yan. Kaya lang tandaan ninyo, may pumipigil sa pagpapala ng Diyos. Kaya may mga tao, hirap na hirap sa buhay, hindi maka-take off, parang pagtatanggap ng sweldo, parang dadaan lang sa kamay, pagkatapos lalabas na, magbabayad ng mga bills, no? Magbabayad ng kung ano nung bayarin. No? Parang tatakap, sana napunta? Tinangay na ng malakas na hangin. Tinangay na ng hangin. Diba? Parang ganun eh. Nawala eh. So today, mga kapatid, napakaganda nitong message na to. Nadadalhin ko sa inyo. Kaya mag-invite kayo ng mga kaibigan nyo, mag-invite kayo ng kamag-anakan nyo, sapagkat meron kayong matututunan. At hindi lamang kayo matututo, babaguhin kayo ng Diyos at pagpapalain ng Diyos ang inyong buhay. I prophesy that. I declare that. You shall decree, you shall declare it, it shall be established. Anumang bagay na sinasabi natin, pinaniniwalaan natin, na nais ng Diyos, magaganap at mangyayari ito sa iyo. Sabi mo sa katabi mo, sa iyo at sa iyong pamilya. Amen. Sa ating lahat, purihin ng Panginoon, pagpapala ng Diyos sa ating lahat. Can we give God a praise? Praise the Lord. So today, I will preach on this subject, the creative power of the tongue. Yan ang una natin. No? Yung mapanglikhang kapangyarihan ng dila. Alam niyo ba, ang dila ay mayroong kapangyarihan na lumikha ng mabubuting bagay sa iyong buhay. At meron din yung kapangyarihan na lumikha at magsira sa iyong buhay. The creative power of the tongue. Ang ating dila ay mayroong kapangyarihan na mag-build up ng buhay natin, ng iyong buhay, ng iyong pamilya. Ngunit ang dila din ay mayroong kapangyarihan na sumira at magwasak ng buhay. Words are powerful. Ang salita na ipinapahayag ng dila ay makapangyarihan. Maaari itong mag-build up ng buhay mo, maaari itong magwasak ng iyong buhay at maging ng iyong mahal sa buhay. You see, positive words build our life and our faith. Tandaan nyo. Kaya napakahalaga na nagko-confess ka, nagsasalita ka ng mga positibong salita. No? Yung mga positive words, nagbi-build up yung saya.
No? Nagpapalakas yun sa'yo. Nagpapaganda yun ng buhay. Yun ang naguhulma, no? Ng inyong buhay at ng inyong pamilya. Pero kapag yung salita mo ay masasama at mapanakip at ang salitang ito ay mga negative words, ito ay nagbibigay ng sama ng loob, ng galit, at ito'y sumisira ng pagkatao. Kaya we have the choice kung anong sasabihin natin. Kasi sa pamagitan ng salita mo, na-attract mo, no? Nagaganap sa'yo, nagpo-plus sa'yo yung pagpapala ng Diyos. Sa pamagitan din ng negative words, na-attract mo ang mga negative spirits. So the Bible is saying to us in Proverbs 18:21. Sabi diyan, okay? Proverbs 18:21. Nakikita nyo ba sa ayan. Alam nyo, maganda kasi itong message na to. Kaya pinipigil pati signal. Please pray. Pray for me. Pray for the signal that the Lord will release to us, no? The blessing na ma-enjoy. Ayan. Ayan na. Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. Praise the Lord. Sabi diyan, that, ayan, kamatayan, life, buhay, are in the power of the tongue. And those who love it will eat its fruit. Ang kamatayan at ang buhay ay nasa kapangyarihan ng dila. Yung dila mo, no? Pwede ito magpahayag ng buhay, pwede mag-build up, magpalakas, mag-encourage through the positive words of confession. But your tongue also can destroy through negative words. Are you with me? Naintindihan po ba natin to? Now, the word that in Hebrew is mavet, na ang ibig sabihin ay figuratively, it means pestilence and ruin. So pag sinabing kamatayan, separation yan, pestilence yan, curse yan. Oh, ang huling kamatayan na natatalunin ng Panginoon, ang huling laban ay sa kamatayan. Okay? So, that is mavet. It means figuratively ay pestilence, curse, or ruin. And the word life in Hebrew is kai. Ayan, kai. Figuratively, it means being alive and revive. Fresh. Yun yung life. Pag sinabing life, it means freshness, renewed, being revived, being alive. Yun ang buhay. At kay Lord, walang kamatayan. Pag na kay Lord ka, buhay na buhay ka, purihin ng Panginoon. Hallelujah. You see, death is pestilence and ruin, and life is being alive and being revived, being renewed, being fresh, and that is through the power of the tongue. Your tongue has the power to build life, to build the blessing of God in your life. Your tongue has the power also to remove the pestilence, the curses that block the blessings. So every one of us today, bawat isa sa atin ngayong umaga, ay merong kapangyarihan sa buhay at kamatayan sa pamagitan ng iyong pagsasalita na sinasabi mo sa iyong sarili at sinasabi mo sa iyong pamilya. Now, in the Message Bible, tingnan natin yung kanyang version. In the Message Bible, it says, words kill. Ang salita, pumapatay. Ang salita, nagwawasak. Negative words kill. Negative words destroy. Negative words ruin in life. It attracts pestilence and curses. Kaya makita mo kapag isang tao ang kanyang mga salita, puro negative, attracted sa kanya ang mga negative spirits. At ang mga negative spirits, kumikilos at gumagalaw kasi merong entry point yung kanyang pagsasalita ng mga negatibong salita. And then words also, positive words of faith, give life. Yung positive confession, yung word of faith ay nagbibigay ng buhay. Kaya nga,
yung salita natin, yung salita na lumalabas sa iyong bibig, maaring ito ay lason or mabuting bunga. You choose. Pagkatapik ang katabi mo, pipili tayo. You will choose. Amen? Pipili ka. Pipiliin mo yung mga salita na yung babanggitin. Kaya ako, nung ako'y na-born again, nung ako'y unang nakakilala sa Panginoon, ang unang binago niya sa akin dila. Inalis niya sa akin yung pagmumura. Sa second Sunday, pag-uusapan natin yan. Yung mga matinding lumalabas sa bibig. Yung mga words na nagbibigay ng libelous words or slander na talagang mapanirang puri. Kapag ang isang tao mapanirang puri, may sumpa sa kanyang buhay. Next Sunday, pag-usapan natin yan. Excited lang ako. Pero ngayon, pag-usapan natin, na-attract mo ang sumpa na pumipigil sa pagpapala ng Panginoon dahil sa mga negatibong salita. So today, you have a choice to speak death, or pestilence, or ruins, or destruction sa buhay mo, or you will speak life, buhay, na magdadala ng pagpapala ng Diyos sa iyong buhay, na magdadala ng kapayapaan sa iyong buhay, magdadala ng kapanatagan at matinding pagkilos ng Diyos sa iyong buhay. There is a creative force behind words that we have spoken. Merong kapangyarihan ang bawat salita na ating binibigkas. Bawat salita na puno ng pananampalataya ay nagre-release ng mga pangako ng Diyos. Bawat salita na punong-puno ng negatibong aspeto o elemento ay nag-a-attract ng negatibong espiritu at pumipigil ito sa pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Kaya may mga anak ng Diyos, may mga Christian, may mga believers na nagtataka sila, Lord, what is wrong? What is missing? Ano kulang sa akin? So naririto ang kulang una sa dila. Bawat negatibong salita na ating sinasabi at binabanggit, tinatanggap natin yung tinatawag na self-imposed curses sa buhay natin. Pag nagsasalita ka ng mga negatibong salita, nagpapahayag ka ng tinatawag na self-imposed curses. Ikaw mismo sinusumpa mo yung sarili mo, at hindi lamang sarili mo ang sinusumpa mo, pati ang mga anak mo o ang pamilya mo. And mostly, ang taong malapit sa iyo, minsan o kadlimitan, siya ang nakakapagbigay ng hinanakit sa iyong kalooban. Dahil sa mga salita na nagbibigay ng pagpapahirap or pag-aakusa or pagsalita ng mga negatibong salita. So ngayong sandali, ngayong umaga, fasten your seatbelt because we will proceed deeper to the Word of God. Tingnan natin ang buhay ni Job. Job, we know him in the Bible. Job chapter 1, it says, there was a man in the land of Uz. Merong isang lalaki sa lugar ng Uz. Ang pangalan niya si Job. And the Bible says Job was blameless. Siya ay walang kapintasan. Siya ay upright, matuwid. Si Job ay may takot sa Diyos. He feared God. May takot sa Diyos. He shunned evil. Siya ay lumalayo sa kasamaan. At si Job, sabi ng Biblia, ay mayroong 7 anak na lalaki. Masaya sila eh. 7 anak na lalaki. At meron siyang 3 anak na magagandang babae. Gwapo yung mga anak niya. Pinagpala yung pamilya niya. Bakit? Kasi si Job, siya ay matuwid, walang kapintasan, blameless, righteous. He has that fear of God at lumalayo siya sa kasamaan. And verse 3, siya ay mayroong pag-aari, meron siyang possessions. Meron siyang 7,000 sheep. Take note of that. 7,000 tupa. 3,000 kamelyo. Meron siyang 500 yoke of oxen. Magkatuwang yon, no? Mag-asawa yon. Kaya nga, yoke, mag-asawa yon. So, lumilitaw, 1,000 yon. So, 500 na pares. And then, 500 female donkeys. Meron siyang 500 asno. Dami, no? And a very large household. Marami siyang mga kasama sa bahay.
And then of course, pagka marami ang kasama sa bahay, then maraming kainan yun, laging piyesta sa kanila. Kasi si Job, sabi ng Bible, that man was the greatest of all the people of the East. Siya ay pinakadakila doon sa silangan. Doon sa eastern part, siya ay pinakamayaman. Job was the greatest man of all the people in the East. And then verse 8, sinabi ng Panginoon dito, no, sabi sa verse 8, at sinabi ng Panginoon kay Satanas, isang araw kasi nagkita no? Sa spiritual world dito, mga kapatid. Isang araw, dumaan si Satanas, nakita siya ni Lord. Sinabi ni Lord kay Satanas, sabi sa kanya, napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Sabi ni Lord, pinagmamalaki siya. Wala siyang katulad sa lupa, isang walang kapintasan, matuwid na lalaki, may takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan, sabi ni Lord. No? Sumagot si Satanas sa Panginoon, natatakot ba si Job sa Diyos ng walang kapalit? Verse 10, hindi ba't binakuran mo siya at ang kanyang sambahayan at ang lahat ng nasa kanya sa bawat dako, pinagpala mo ang gawa ng kanyang mga kamay. At ang kanyang mga pag-aari ay dumami sa lupain. Alam ni Satan yon. Alam niya, kasi pinagpala ng Diyos si Job, kasi si Job blameless, no? Wala siyang kapintasan, righteous siya, matuwid siya. At kumbaga ito si Job ay, of course, may takot sa Panginoon at lumalayo sa kasamaan. Now, in the English version, tingnan natin yan. Maganda kasi sa English version ng Job 1 verse 10, New King James Version. Sabi ni Satan kay Lord, have you not made a hedge around him? That hedge is protection. Si Job, because of the blessing of God in his life, he was protected. Walang sino mang pwedeng gumalaw sa kanya, untouchable siya because of God in his life. Merong hedge of protection, not just on him, but also on his family, on his household, and around all that he has on every side. Lahat ng pag-aari niya. Kaya hindi siya nananakawan. Hindi siya kumbaga, protected siya ng Panginoon. Bakit? Kasi dito nakalagay, you have blessed the work of his hands. We're talking about the blessing of God. When the Bible speaks the blessing of God, it is the ultimate blessing, source of all the blessings. Merong isang blessing ang Diyos na ito'y binigay niya rin kay Abraham, at itong isang blessing na ito ng Panginoon na hinahangad ng kanyang generation, at ito'y nasa Panginoong Jesucristo, isang blessing na yon ay magdadala ng maraming pagpapala, masaganang buhay. And because of that, the blessing of the Lord blessed the work of his hands, and his possessions, the Bible says, have increased in the land. Ang kanyang pag-aari talagang dumami, lumago sa lupain. Yun ang testimony ni Satan kay Job. Yun ang testimony ng kaaway sa mga anak ng Diyos na blessed ng Panginoon. Protected sila. Untouchable. Amen? So kapag ikaw ay blessed, protected ka. Untouchable ka. So in other words, walang entry point ang kaaway. Now, tingnan natin itong nangyari. Verse 11, sabi ni Satan kay Lord, ngunit pagbuhatan mo siya ngayon ng iyong kamay, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya, at susumpain ka niya ng mukhaan. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, lahat ng pag-aari niya ay nasa iyong kapangyarihan. Binigyan siya ng pagkakataon. No? Malalaman natin ang dahilan, bakit siya nabigyan ng pagkakataon. Pero sabi ni Satan sa kanya, galawin mo ang lahat ng pag-aari niya. Susumpain ka niya. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, ang lahat ng pag-aari niya nasa iyong kapangyarihan, subalit huwag mo lang siyang pagbubuhatan ng iyong kamay, sa gayon umalis si Satanas sa harapan ng Panginoon. And verse 13, isang araw, ito na, nang ang kanyang mga anak na lalaki at babae kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang kapatid na panganay. Talat ng 14, dumating ang isang sugo kay Job at nagsabi, nag-aararo po ang mga baka at ang mga asno kumakain sa tabi nila, masaya sila.
Pero sabi ng verse 15, sinalakay at tinangay sila ng mga sabeyo. Ninakaw po. Tinangay ang inyong mga bakahan at ang inyong mga asno. Lahat sila. 500 of them. Yoke of oxen, then 500 donkeys. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iyo. Verse 16, habang nagsasalita pa siya, may isang dumating ang nagsabi, ang mga Kaldeo ay nagtatlong pangkat, sinalakay ang mga kamelyo, tinangay ang mga iyon at pinagpapatay ng talim ng tabak ang mga lingkod at ako lamang ang tanging nakatakas upang magsalita sa iyo. Lahat ng mga kamelyo kinuha nila. And verse 18, isang araw lang yun mga kapatid. Habang siya nagsasalita, may isa pang dumating at nagsabi, ang iyong mga anak na lalaki at babae kumakain at umiinom ng alak sa bahay ng kanilang mga kapatid na panganay. Biglang dumating ang isang malakas na hangin. Karoon tinatawag na whirlwind, yung talagang buhawi. No? Malakas na hangin mula sa ilang. Hinampas ang 4 na sulok ng bahay, lumagpak ito sa mga kabataan at sila'y namatay. Ako lamang ang tanging nakatakas upang magbalita sa iya. Pagkatapos ay tumindig si Job, pinunit ang kanyang balabal, inahitan ng kanyang ulo, nagpatira pa sa lupa, sumamba sa Diyos. Hindi niya alam ang nangyayari sa spiritual world. Kung ano nangyayari sa spiritual world, nagkakaroon ito ng kaganapan sa literal or natural world. Verse 22, verse 21, sinabi niya, hubad akong lumabas sa sinapupunan ng aking ina, hubad akong babalik doon. Hindi niya alam eh. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Hindi niya alam eh. Alam niya, acts of God, but it is not an act of God. Ang Panginoon ang nagbigay at ang Panginoon ang bumawi. Sabi niya, purihin ang pangalan ng Panginoon. Verse 22, at sa lahat ng mga ito, ay hindi nagkasala si Job, ni pinaratangan man ng kasamaan ang Diyos. Tuloy natin. Tuloy natin sa kabanatang 2, talatang 3. Muli nagkita si Lord at si Satan sa ikalawang pagkakataon. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, in the spiritual world, it happened. Napansin mo ba ang aking lingkod na si Job? Wala siyang katulad sa lupa. Isang walang kapintasan at matuwid na lalaki. May takot sa Diyos at lumalayo sa kasamaan. Siya'y nananatili pa rin sa kanyang katapatan, bagaman ako'y inudyukan mo laban sa kanya upang sirain siya ng walang kadahilanan. So, parang nabigyan siya ng pagkakataon. But in the English version of that, there was a reason why makikita natin yan later. At verse 4, si Satanas ay sumagot sa Panginoon, balat sa balat. Lahat ng pag-aari ng tao ay ibibigay niya dahil sa kanyang buhay. Ang diablo, totoo siya minsan eh. No? Kaya lang half-truth yun eh. Verse 5, ngunit iunat mo ngayon ang iyong kamay, galawin mo ang kanyang buto at laman at kanyang susumpain ka ng mukhaan. No? 2 beses sinabi, susumpain ka ng mukhaan kapag ginalaw mo ang kanyang pag-aari, kapag ginalaw mo pamilya niya. Yan. Diba? And of course, nangyayari minsan kapag isang tao kulang sa pananampalataya sa Panginoon, pagka ginalaw ng buhay niya, ginalaw ng pamilya niya, sinisisi na ang Diyos. Okay? At sabi niya, ito, iunat mo ang kamay, galawin mo ang kanyang buto at laman at kanyang susumpain ka ng mukhaan. Sinabi ng Panginoon kay Satanas, siya'y nasa iyong kamay. Ingatan mo lang ang kanyang buhay. So makikita natin dito, ang Diyos ang may kontrol ng lahat ng bagay at pinahintulutan ng Diyos sa mga pangyayari sa buhay. But we must believe,
according to what the Bible says in Romans 8:28, God causes all things to work together for the good of those who love God. For those who are called according to His purpose. May purpose si Lord dito. Kaya't umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon, at ito na, nilagyan si Job ng mga nakakapandiring bukol. Nakakita na kayo ng nakapandiring bukol? Ako nakakita na. Tawag doon pigsa. At hindi lamang siya nakakapandiri kasi napigsa, kasi nakakapandiri siya, sabi ng Bible, kasi merong uod. Yung bukol niya, merong uod. At yung uod, ang dami. Nagbabagsakan sa kanya. Kaya minsan kinukuha niya yung uod, naawa siya, walang makain, binabalik niya. Pero nakakapandiri yun, uod yun eh. At ito ay mula sa kanyang talampakan hanggang sa puyo ng kanyang ulo. Imagine niyo yun? Mula sa talampakan hanggang sa puyo ng kanyang ulo, punong-puno siya ng bukol. Hindi ma-recognize si Job. Dahil sa bukol o piksa na nasa kanyang katawan na mayroong nakakapandiring mga uod. At ito na nangyari. Talatang 9. Sinabi ng kanyang asawa sa kanya, mananatili ka pa ba sa iyong katapatan? Pangatlong salita ng sumpa. Sumpain mo ang Diyos, sabi ng asawa niya. Huwag ka nang maglingkod sa Diyos, sabi ng asawa niya. Huwag ka nang maging matapat sa Diyos, sabi ng asawa niya. Sumpain mo ang Diyos. Then, mawala ka na. Then yung curse sa kanyang bibig. Ngunit sinabi ni Job sa kanya, nagsasalita kang gaya ng pagsasalita ng mga hangal na babae. Tatanggap lang ba tayo ng mabuti sa kamay ng Diyos at hindi tayo tatanggap ng masama? Sa lahat ng ito, again, hindi nagkasala si Job sa pamagitan ng kanyang mga labi. Malawak ang pangunawa ni Job. Kaya lang, dahil sa hirap na kanyang dinanas. Job chapter 3 verse 1, it says, in the God's Words translation, it says, after all this, Job finally opened his mouth and cursed the day he was born. Pagkaraan ng matagal na pananahimik, nagsalita si Job at sinumpa ang araw na siya'y isinilang. Here we see that Job made a self-imposed curses on his life. Hindi niya na nakaya yung hirap nangyari. No? Ako, maintindihan ko rin si Job. Pero hindi ko maintindihan na sisisihin mo ang Diyos. Ako, sa totoo lang mga kapatid, marami ako naranasan sa buhay. Pero nakapagbigay sa akin ng encouragement ay ang Romans 8:28, that God causes all things, lahat ng bagay pinahintulutan ng Diyos, pinapangyari ng Diyos, no? Pinapahintulutan niya sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Kapag ikaw nagmamahal ka sa Diyos, ang lahat ng bagay na nangyayari sa iyo, lahat yan mag-uugnay para sa kabutihan mo. Para lagi sa kabutihan mo. Kaya lang dito, makita natin, no, para meron lamang tayong dahilan kasi may mga tao na kapag kami nawala sa kanilang buhay o nanakawan sila o may mahal sa buhay na nawala sa kanila, then sinisisi nila ang Diyos. At nag-impose sila ng mga negative words sa kanilang buhay. Tandaan natin, through the negative words that we speak, no, we made a self-imposed curses on our life. So dito makikita natin na si Job ay nagpasimula ng sisihin ang Diyos. At dito maririnig natin yung kanyang mga confessions. Yung mga sinasabi niya, bakit? Dumating na ba sa buhay ninyo, mga kapatid, na nagtanong ka sa Diyos, Lord, bakit? Bakit nangyayari ito sa akin? Bakit nangyari ito sa pamilya namin? Bakit, Lord, kinuha mo siya agad? Bata pa siya.
Hindi natin alam ang sagot doon, but God causes all things to work together for the good of those who love God. Amen? Can we give God the praise? Now, tingnan natin si Job. Balikan natin siya, verse 11. Job said, "Why did I not die at birth?" Sinumpa niya yung araw na pinanganak siya. Sabi niya, unang-una sabi niya, meron siyang 7 whys. Sabi niya, "Why, Lord? Bakit hindi pa ako namatay nung ako'y pinanganak? Why did I not perish when I came from the womb?" Ba't hindi pa ako napahamak nung ako ay lumabas doon sa sinapupunan? Verse 12, sabi niya, "Why did the knees receive me?" Bakit tinanggap pa ako ng tuhod? O tinanggap pa ako ng kanyang katawan, no? Or why the breast that I should nurse? Bakit pinasuso pa ako? Sabi niya. Verse 16, "Why was I not hidden like a stillborn child?" Sabi niya, sana, naano na ako, kumbaga sana hindi na ako naipanganak eh. Like infants who never saw light. Nakatulad isang bata na na-abort, na hindi na nakita yung liwanag. Sana ganon. Verse 20, para-praise ko lang siya. "Why is light given to him who is in misery?" Bakit ang liwanag binibigay sa kanya na nasa matinding kalungkutan? At ang buhay sa isang kaluluwang punong-puno ng kapaitan. Verse 23, he said, "Why is light given to a man whose way is hidden?" Bakit ibinigay ang liwanag sa isang lalaki na itinago siya? And whom, sabi niya, and whom God has edged in. Na kung saan siya ay binakuran ng Diyos. Of course, totoo naman, binakuran siya ng Panginoon. He was protected. And now, this is the reason why the devil penetrated or intervened, nakialam sa buhay niya. Ito yon, verse 25. Sabi niya, "The thing I greatly feared has come upon me." Yung bagay na aking kinatatakutan, sabi niya, dumating sa akin. And what I dreaded has happened to me. Yung pinangingilabutan ko nangyari sa akin. Actually, si Job, the reason why every day siya ay, makita mo sa Job chapter 1, I think in verse 4 and 5, no, na the reason why every day na talagang siya ay nag-aalay sa Panginoon kasi may takot siya. Na isang araw lahat ng kayamanan niya, isang araw pamilya niya mawawala. Yun ang takot niya na nakatago sa kanya. Kaya sa spiritual world, lumapit si Satan kay Lord. Kasi nakita ni Satan yun eh. Nakita ni Satan na mayroong entry point sa kanyang buhay. May takot sa buhay ni Job. Kapatid, kapag may takot sa buhay mo, confess mo yan kay Lord. Kasi yan ang magiging entry point ng dyablo upang ikaw ay kanyang hawakan, kontrolin at sirain ang buhay mo. Ito ang dahilan kung bakit ang dyablo nakapanakit sa buhay ni Job. Kasi may takot siya. Alam niyo, sabi ng Bible yung perfect love of God casts out fear. Di ba? 1 John chapter 4, verse I think 17 and 18. Yung perfectong pag-ibig ng Diyos. Kaya ito ni-discuss natin, ito ni-declare natin. Yung pag-ibig ng Diyos nasa buhay mo. Kasi ang pag-ibig ng Diyos nasa buhay mo, punong-puno ka ng pag-ibig ng Diyos, wala kang katatakutan. Hindi ka matatakot. Amen? The reason why the devil intervened, nakialam ang dyablo sa kanyang buhay kasi merong entry point, may takot siya. Kaya mamaya pag-pray natin dito, anumang takot sa buhay mo, anuman yung kinatatakutan mo na mawawala sa'yo, huwag kang matakot kasi lahat ng bagay na pwedeng mawala sa'yo, ibabalik sa'yo ng Panginoon, doble pa. Yan ang gagawin ng Panginoon. Kaya tanggalin mo yung takot mo. Kung may pag-aalala ka, nababalisa ka, tanggalin mo yan. Isuko mo yan sa Panginoon. Bakit? Kasi yung tatay mo sa langit nakatingin sa iyo at siya'y nagmamahal sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya pababayaan. Huwag kang mabalisa sa buhay na to. Huwag kang mag-alala sa buhay na to. Sapagkat ang Diyos na iyong pinaglilingkuran ay Diyos na nagmamahal sa iyo. Hindi ka niya pababayaan. Hindi ka niya iiwanan.
Kaya ang Diyos sa buhay ni Job, hindi siya iniwanan. Hindi siya iniwanan ng Panginoon. And finally, Job realized the negative effect of his negative words. Na-realize ni Job yun. Job 6 verse 24, sabi niya, teach me, turuan mo po ako, and I will hold my tongue. That's why we need teaching of the Word of God. I love the teachings of the Word of God. I love reading and meditating of the Word of God. I love quoting the promises of the Lord. Kasi ang salita ng Diyos, buhay ito, makapangyarihan ito. Naturuan ka upang ang iyong bibig maitikom, malagyan ng siper, for you to hold your tongue. Pigilan mo ang dila mo sa pagsasalita ng masama. Amen? Kasi pagka yung dila mo, hindi mo na control, magsasalita ito ng mga negative words, at ang mga negative words, ito'y magbibigay ng negative impact sa buhay mo. Para yung mga impacto, hahabulin ka. Ayaw natin ng impacto. Amen? Gusto natin ng impact ng Diyos sa buhay natin. Amen? Can we give God a praise? Purihin ang Panginoon. So sabi niya, teach me, turuan mo ako, ako'y tatahimik, I will hold my tongue. Cause me to understand wherein I have erred. Ipaunawa mo po sa akin. Yun ang prayer niya eh. Turuan mo po ako at aking panghahawakan o aking ititikom ang aking bibig. Ipaunawa mo sa akin, bigyan mo ako ng liwanag. Kasi kapag ikaw nakakaranas ka ng pagsubok sa iyong buhay, nakakaranas ka ng atake ng dyablo sa iyong buhay, ang Diyos He's just a prayer away, a breath away. Amen? Are you with me? Pakatapik mo yung katabi mo, sabi mo, nandito ka pa ba? Baka yung iba kasi umaalis na iniiwanan tayo. Iba naglalakbay na yung diwa. Saan ba na pupunta ang kanilang mga kaisipan? Kitang-kita ako dito, kaya nakatingin ako bawat isa. Kitang-kita ako kung sino natutulog. Mamaya kakausapin ko si Pastor Bong, sisingilin natin yung matutulog. Ginagawang tulugan ng simbahan. Hindi tama yan. Hindi makatuwiran yan. Love niyo ba si Lord? Can you say amen? Can we give God a praise? Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya sabi ng iba, Pastor, pinag-ihili ng boses mo. Ikaw nagpatulog. Ikaw din ang gigising. Balikan natin si Job. Turuan mo ako, ako'y tatahimik, sabi niya. Ipaunawa mo sa akin, liwanagan mo ako kung paano ako nagkamali. So yung pagkakamali niya, kaya nakapasok ang demonyo sa buhay niya, may takot siya. Karoon siya ng takot. Karoon siya ng pagkaalala. Nababalisa siya. Alam mo, pagka totoo ang relasyon mo sa Diyos, ang ugnayan mo sa Diyos, hindi ka mababalisa. Kasi alam mo, ang Diyos magpo-provide sa iyo. Tutulungan ka ng Diyos. Hindi ka niya pababayaan. Unahin mo lang ang Diyos at ang kanyang paghahari at ang lahat ng bagay dadagdag niya sa iyo. So tingnan natin kung papaanong ang Diyos nangusap, ang Diyos nagsalita kay Job. Job 38, maraming chapters na tayo from chapter 6. Kasi maraming accusation. Ang ganda basahin ng aklat ni Job, mga kapatid. Napaka-classic. Pinakamatandang aklat sa Biblia, isa sa pinakamatanda ay ang aklat ni Job. That's why I encourage everyone, read the Bible. Ang dami mo matututunan para sa iyong pamumuhay, sa iyong paglilingkod sa Panginoon. So after chapter, maraming chapter na yan, from chapter 6, 32 chapter after, then Job 38, chapter 38 ng kanyang buhay. Then the Lord answered Job out of the whirlwind and said, ang Diyos nagsalita kay Job mula doon sa hangin. Sabi sa kanya, verse 2, who is this that darkens counsel? Kasi marami na sila dumating yung mga kaibigan niya, maraming accusations sa kanya. Job, kaya nangyari sa iyo kasi nagkasala ka talaga, kaya may ginawa kang hindi tama, kaya nangyari sa iyo. Daming accusations sa kanya.
At si Job din ay nagsasalita sa kanila. So, in this time, the Lord spoke. Nagsalita ng Diyos. Sabi sa kanya, who is this that darkens counsel? Sino ito na nag-aalilangan sa aking karunungan? Sino siya na nagko-question ng aking authority? Who is this? Sabi ni Lord, who you? Sabi sa kanya, who you? Na kino-question mo yung aking authority at ang aking karunungan by words without knowledge. Bakit mo kino-question? You know, we have no authority to question the Lord. Hindi ba natin lagi sinasabi na whatever will be, que sera, sera. No? Hindi palaging ganon. No, nangyayari isang bagay na parang may source eh. May Diyos na nakaupo sa kanyang trono. At punong-puno siya ng karunungan, ng kapangyarihan, kung paano niya iaayos ang lahat ng bagay. Kaya sabi niya, sino to? Sino ka na nagko-question sa akin? Kaya ikaw kapatid, tayo po, ako, bawat isa sa atin, huwag mong ko-questionin ng Diyos. Never na mag-question sa Diyos. Basahin mo ang Biblia. Alamin mo, kapag may matindi kang pagsubok, basahin mo ang aklat ni Job, makikita mo, God will answer for you. So, chapter 40, verse 1. The Lord said to Job, will the one who contends with the Almighty correct him? Siya na nakikipagtalo sa makapangyarihan sa lahat, may tutuwid ba niya? Siya? Let him who accuses God answer him. Siya na nag-a-accuse o inaakusa ang Diyos, sagutin niya ito. Sabi ng Panginoon sa kanya. And I pray that the Lord will speak to you right now for His word. Verse 3, then Job answered the Lord, I am unworthy. How can I reply to you? I put my hand over my mouth. Sabi niya, hindi ako makakasagot sa iyo. Kasi dito, na-realize si Job, ang kaharap niya, Diyos na makapangyarihan, Diyos na punong-puno ng karunungan. Sabi niya, inilalagay ko ang aking bibig, ang aking kamay sa aking bibig. And in chapter 42, verse 1, okay? Then Job replied to the Lord, I know that you can do all things. No purpose of yours can be thwarted. Sabi niya, alam kong magagawa mo lahat ng bagay. Wala kang layunin na mahadlangan. Lahat ng bagay magagawa mo po, Panginoon. And verse 3, sabi dito, you ask, who is this that obscure my plans without knowledge? Sabi niya, nagtanong ka, kung sino ito nagkukubli ng payo na walang kaalaman, kaya't aking sinambit. Sabi niya, surely I spoke, take note of that, ha? Sabi ni Job, surely I spoke of things I did not understand. Kaya kapag ikaw ay nasa matinding pagsubok, nagagalit ka, no? Huwag kang magsasalita. Kasi puro masasamang salita ang lalabas sa'yo sa mga pangyayaring nangyari sa'yo. Kasi Job, ganun eh. Kaya final nagsalita siya, talagang marami na siyang sinabi. So sabi niya, I spoke of things, nagsalita ako ng mga bagay na hindi ko naintindihan. Mga bagay na kamangha-mangha na hindi ko nalalaman. Na hindi ko nauunawaan. And sabi sa verse 6, sabi niya, therefore I despise myself and repent in dust and ashes. Kaya po, ako'y nahihiya sa lahat ng sinabi ko. Sabi ni Job, nahihiya po ako sa lahat ng sinasabi ko. I despise myself. Nahihiya ako sa lahat ng sinabi ko. Ako po ngayon ay nagsisisi na. I repent in dust and ashes. Talagang sabi niya, nagsisisi po ako sa pagupo, sa abo at alikabok. Yun ang sinabi ito ni Job, na kanyang ipinahayag sa kanyang sarili, sa harapan ng Panginoon, Lord, nahihiya ako sa lahat ng sinabi ko, nagsisisi ako, patawarin mo ako. Yung word na repent, it means, sabi niya, na in other words, sinasabi niya, Lord, patawarin mo ako. Okay, dahil doon, mga kapatid,
sa nangyaring yon, ng pagsalita ng Diyos sa kanya, ng pangungusap ng Panginoon sa kanya, na-realize ni Job yung kanyang mga kamalian. Minsan tayo hindi natin nakikita ang mali natin unless na makita natin yung big picture na nangyayari sa spiritual world. We need to understand that. That's why, mas matalino ka kaysa sa teacher mo, kaysa sa mga taong nakapag-aral sa matataas na eskwelahan o pamantasan kapag ikaw lagi ka nagpapasa ng Biblia. Mas matalino ka sa kanila kasi ang Diyos ang nagbibigay sa iyo ng talino at karunungan. Ang Diyos ang magpapaunawa sa iyo kung ano yung mga nangyayari sa bawat buhay, sa bawat pangyayari. And in Job chapter 42, verse 12, it says, "And the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning." Hallelujah. Can we give God the praise? Nung na-realize si Job yung kanyang kamalian, yung pagsasalita niya, mga negative words, na kanyang sinumpa yung araw na pinanganak siya, yung kanyang mga 7 wise. Yung kanyang, bakit, Lord? Then he realized na kinakailangan pala na turuan siya, ipaunawa sa kanya yung mali niya. And then he realized siya yung kanyang mali na sa pamagitan ng pagsasalita niya ng mga negatibong salita, ito ang naging dahilan na lalo pang na-block yung pagpapala ng Diyos sa kanya. Ang daming chapter sa buhay niya. Ang daming mga taon na nangyari. Then suddenly, God spoke to him. At na-realize niya. At nung na-realize niya yun, sabi niya, "Nahiya po ako, Panginoon, patawarin mo ako sa pagsasalita ko ng mga negatibong salita." And because of that, the Lord blessed the latter days of Job more than his beginning. He had 14,000 sheep. Diba? Kanina, 7,000 lang. Naging 14,000. He has that 6,000 camels. Dati, 3,000 lang. Naging 6,000 yung kanyang, nagkaroon siya ng 1,000 yoke of oxen. Nung una, 500 yoke of oxen lang, no? And ngayon, karoon na ng 1,000 female donkeys. Talagang the Lord blessed Job more than his beginnings. Again, can we give God the praise? Binalik ng Diyos sa kanya lahat ng kanyang pag-aari. Dinoble pa. Double portion of God's blessings. And verse 13, sabi diyan, he had 7 sons. Nagkaroon siya muli ng 7 anak na lalaki. At 3 anak na babae na magkaganda pa lalo. Pero hindi sinabi niya na si Job nag-asawa uli. Maaring yung asawa niya, ayun pa rin ang nanganak ng 7. Hindi natin alam, di ba? Of course. But we know the blessing of God kay Job. Amen? God bless him. Mga kapatid, life or death and life are in the power of the tongue. And those who love it will eat the fruit of it. Words kill, brings destruction, pestilence, negative words, kills, brings ruin, but positive words of faith brings life, brings the blessing of God. Sabi ng Proverbs chapter 13, verse 3, sabi niyan, "He who guards his mouth preserves his life." Sino ngayong umaga gusto mo ma-preserve ang iyong buhay? I-preserve ka ni Lord. I-preserve ng Panginoon. Ingatan ng Diyos ang iyong buhay. Ingatan ng Diyos ang iyong pamilya. Sino po ngayong umaga? Amen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. All of us in this place, di ba? Gusto natin ingatan tayo ng Panginoon. Amen? Gusto mo samahan ka ng Panginoon at pagpalain at pasaganain ang iyong buhay na ikaw ay daluyan ng masaganang pagpapala ng Panginoon. Na doblehin ng Diyos ang kanyang pagpapala sa iyo katulad ng kanyang ginawa kay Job. Pakisabi sa katabi mo, ingatan mo kapatid ang iyong pagsasalita. He who guards his mouth preserves his life, but he who opens wide his lips shall have destruction. Ang maingat na magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan.
Pakisabi sa katabi mo, ingat, be. Ayan. Ingat. Negative words create curses in our life. And these words blocks the flow of the blessings of God in our life. But positive words of faith releases the blessing of God. So today, ano dapat natin gawin? What must we do to overcome the habit of speaking negative words? Ano dapat natin gawin? Ano dapat gawin para maingatan mo yung pananalita mo? Na talagang you must be aware, you must be conscious na hindi ka magsasalita ng negatibong salita. Na hindi ka magsasalita ng mga negatibong salita na kumbaga ay magbibigay ng masasakit na salita sa iyong mga anak o sa iyong pamilya. We need to overcome that. Amen? Amen? Na from now on, hindi ka magsasalita ng masama sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Amen? Amen? So ano gagawin natin? Ano dapat natin gawin? Una, consistently renounce the habit of speaking negative words. Pag sinabing consistently, ibig sabihin, tuloy-tuloy. Araw-araw. You know, I keep on telling myself that the Lord loads us with benefits every day. Life in God is every day. Speaking good things, speaking good words, positive words is an everyday life. It is a lifestyle. Na magsasalita ka ng mabubuting salita sa iyong buhay, sa iyong pamilya, at i-renounce mo. Ibig sabihin, you will refuse, tatanggihan mo ang mga pagsasalita ng mga negatibong salita. Sabi mo sa katabi mo, kapatid, mula ngayon. Sabi mo sa kanya, kapatid, mula ngayon, hindi ka na. O, sabi mo sa kanya, ako pala. Sabi mo sa kanya, kapatid, mula ngayon, hindi na ako magsasalita ng mga negatibong salita. Sabi mo sa kanya, promise mo, promise ko din, lalo ka na. Lalo na ako. Amen? Can we give God the praise? Sino masaya kayong umaga? Ang sarap magsalita ng mabubuting salita na punong-puno ng pananampalataya. Believe what you say. Say what you believe. Amen? Yun yung battle cry natin. Paniwalaan mo yung mga sinasabi mo at sabihin mo yung mga pinaniwalaan mo, lalo na yung mga positibong salita. So be consistent to renounce the negative words for it will create curses in your life and to your family. Sabi ng Revelation chapter 12, verse 10, Then I heard a loud voice saying in heaven, narinig ko malakas na tinig mula sa langit, ngayon ang kaligtasan. Imagine, ang langit nagsasalita lagi ng kaligtasan. Kasi alam ng langit na kapag ang tao ligtas, pupunta sa paraiso. Lagi silang nagko-confess ng kaligtasan. I-confess mo yung kaligtasan sa pamilya mo. Maligtas ang asawa mo, maligtas ang pamilya mo. Sama-sama kayo sa paraiso. Sama-sama kayo sa pinagpalang buhay. Maligtas maging ang iyong mga kamag-anakan. Maisama sila sa pinagpalang buhay. Yun ang confession sa langit. Yun ang declaration sa langit. It says, salvation, strength, and the kingdom of our God and the power of His Christ have come. Na yung kaligtasan, kalakasan, kaharian ng Diyos at ang kapangyarihan ni Kristo ay dumating na. It's already come. It says, for the accuser of our brethren, sining accuser? Si Satan. Who accused them before our God day and night has been cast down. Napalayas na siya. Kaya patuloy mo siyang palayasin sa buhay mo. You see, pag nag-a-accuse ka ng tao, pag-usapan natin yan next week. Pag nag-a-accuse ka ng tao, ibinibilang mong sarili mo doon sa accuser of the brethren. Si Satan yan. Never to accuse somebody. Okay? But bless somebody. Sabi ng Romans 14, bless, not curse. Magpala kaya. And then sabi ng verse 11, they overcame him. Sino yung they? Sabi mo sa katabi mo, ikaw yon.
Ikaw na sumasampalataya sa Panginoon. Lahat ng sumasampalataya sa Panginoon, they overcame him, the devil, by the blood of the Lamb, sa pamagitan ng dugo ni Kristo. That's why, the reason why I always confess the power of the blood of Jesus, the reason why I always apply the blood of Jesus to my life, to my family, lagi kong ina-apply yung blood ni Jesus, maging sa bawat isa sa inyo, sa office, sa church na to, because there is power in the blood of Jesus. So powerful. Ito magbibigay sa iyo ng pagtatagumpay laban sa dyablo. At pangalawa, sa pamagitan ng mga salita mo, ng iyong testimony. No, balik tayo sa verse 11. Huwag magmadali. Yan. By the word of their testimony. Okay? Sa pamagitan ng iyong salita, napagtatagumpayan mo ang dyablo. Pag nagsasalita ka ng mga positibong salita na punong-puno ng pananampalataya, ang dyablo lumalayo sa iyo. Hindi niya kaya yung kapangyarihan ng mabubuting salita na galing sa Diyos. Hindi niya kaya yon. Pero kapag nagsasalita ka ng mga negatibong salita, kayang-kaya niya yun. Hindi niya lang kayang-kaya, sisirain ka niya. Kaya from now on, renounce that negative words in your mouth. Consistently renounce. You see, the enemy is waiting to steal or block the blessing of God sa buhay mo. Tandaan niyo yan, ang dyablo laging nag-aabang yan, na nakawin niya yung pagpapala sa iyong buhay, na i-block niya yung pagpapala ng Diyos sa iyong buhay. Naghahantay yan lagi. Kaya nga kapag isang masamang espiritu, umalis isang tao, at yung taong yun, hindi niya binantayan yung kanyang sarili, yung masamang espiritu, maghahanap pa yan ng 7 demonyo na mas masama pa sa kanya at sisirain yung buhay ng taong yan. Kaya nga yung mga tao nakakilala sa Panginoon, pagkatapos tumalikod, talaga makikita mo, napaka-worst ng buhay nila. Walang bakas ng Christianity sa kanila. Bakit? Kasi bumalik sa kasalanan. Sinira ng dyablo ang kanilang buhay. You see, the enemy is waiting to steal or block the blessings. The enemy is waiting to destroy, to steal, to kill, and to destroy. Yun ang purpose niya. But you can defeat him. Matatalo mo siya, mapagtatagumpayan mo ang dyablo sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Apply the blood of Jesus in your life. Apply the blood of Jesus to your family. And apply the blood of Jesus in your finances. And speak good words. Words of life. Positive words of faith. Pangalawa, consecrate. Sabi mo sa katabi mo, consecrate yourself. Consecrate yourself to speak the positive words of faith. Pag sinabing consecrate, ibig sabihin, ilalaan mo lang ang sarili mo sa pagsasalita ng mga positibong salita ng punong-puno ng pananampalataya. You have the authority to rebuke yourself. Sawayin mo ang sarili mo kapag nakakapagsalita ka ng mga negatibong salita. Sawayin mo ang kasama mo sa bahay kapag nagsasalita ng mga negatibong salita. Ano ba yung mga negatibong salita? Sasabihin mo yung mga salita na punong-puno ng pag-aalinlangan. Sabi mo na, hindi ko kaya. Ano mangyayari sa buhay namin? No, sawayin nyo yan. No? May mangyayari sa buhay mo. Bakit? Kasi ang Diyos ay may kapangyarihan na gumawa ng himala sa iyong buhay. Believe in God. Strengthen your faith. Consecrate yourself to speak the positive words of faith. Hebrews chapter 11. Ganda nito mga kapatid. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. The word substance in Greek is hypostasis, na ang ibig sabihin, firm foundation. In other words, yung pananampalataya, ito yung firm foundation ng mga bagay na inaasahan mo sa iyong buhay. Ito yung mga ebidensya ng mga bagay na hindi mo nakikita. Pag sumasampalataya ka sa Diyos, no, meron kang matibay na pundasyon na mangyayari sa iyo yung mga inaasahan mo. Ano ba yung inaasahan natin? Magagandang bagay, pagpapala ng Diyos. Ano ba yung inaasahan mo? Kagalingan, kalusugan, kagandahan ng buhay, kapayapaan ng buhay, kasaganaan ng buhay. Hindi ba yun ang inaasahan natin? Lahat tayo gusto natin yun, kaya nga faith is very important. Consecrate yourself to speak positive words of faith. Believe what you say what you believe. Ang bibig ay magsalita ng may pananampalataya.
Now, the word hope in Greek is elpizo, na ang ibig sabihin, full expectation. Ang pananampalataya mo, ito yung katunayan, ang pananampalataya, ito yung foundation ng mga expectation mo sa buhay mo. Kaya napakahalaga ng pananampalataya. Without faith, it is impossible to please God. Sa pamagitan ng pananampalataya, naiintindihan mo yung nangyayari sa spiritual world. May labanan sa spiritual world. And the Bible says in Ephesians 1 verse 3 that we are blessed already in Christ Jesus into the spiritual world, in the spiritual realm. We are blessed. Kunin natin yon, yung sa spiritual world, yung blessing natin. Expect natin na mangyari sa atin. Magkaroon tayo ng full expectation sa mga bagay na ating inaasahan. So ano yung mga inaasahan mo? Lahat ng mga bagay na mabuti ay mangyayari sa'yo. Verse 2, sabi niyan, for by it the elders obtained a good testimony. Kaya kita mo yung lahat ng mga naglingkod sa Diyos na talagang nagsasalita ng mga positive words of confession, talagang nagkaroon ng good testimony. Bakit sila nagkaroon ng good testimony o ng good report? Kasi good ang buhay nila. Bakit good ang buhay nila? Kasi good ang puso nila. Bakit good ang puso nila? Kasi good ang kanilang pananalita. Mabuti yung kanilang confession. Full of faith, full of expectation. In the Amplified Bible, tingnan natin ang ibig sabihin niya ng another version. For by faith or trust and holy fervor of faith, the men of old have divine testimony. Ang mga naunang mga tao na sumasampalataya sa atin, nagkaroon sila ng divine testimony, born to them and obtained a good report. Nagkaroon sila ng mabuting ulat, mabuting patotoo. Bakit? Kasi mabuti yung kanilang confession. Amen? Purihin ang Panginoon. And in verse 3 it says, by faith, we understand that the worlds were framed by the Word of God. Sa pamamagitan ng pananampalataya, naintindihan natin ang mundo ay ginawa o framed by the Word of God so that the things which are seen were not made of things which are visible. Alam natin sa pamagitan ng pananampalataya na mga bagay na nakikita natin ay hindi galing sa mga bagay na nakikita. Kundi ang mga bagay na nakikita natin, galing yan sa spiritual world. Yung blessing mo, anumang meron ka, galing yan sa spiritual world. Magkaroon ng manifestation sa iyo sa pamagitan ng pananampalataya sa salita ng Diyos. Positive confession of the words of God. Now, the word frame in Greek is katartizo. Ano ibig sabihin ng katartizo? No, it means to repair, to complete, and to restore perfectly. So yung word, sabi dito, by faith we understand that the worlds were framed. Yung worlds, yung mundo, binabanggit dito yung mundo, were framed by the Word of God. Ibig sabihin, yung mundo nire-repair, kinukumpleto, nire-restore perfectly ng salita ng Diyos. Yung mundo mo, yung pamilya mo, ang mundo mo. Umiikot ang mundo mo sa pamilya mo o sa kabuhayan mo, no? And it should be by faith that your world be framed. Ibig sabihin ng word na frame, katartizo, meaning to repair ng mundo mo, ang pamilya mo, i-repair ng salita ng Diyos. Ako, ni-repair ako ng salita ng Diyos eh. Binago ako ng salita ng Diyos sa pamagitan ng pag-a-apply ko ng salita ng Diyos sa aking buhay. Kinukumpleto ko ng salita ng Diyos. Hindi ako matalino, pero binibigyan ako ng Panginoon ng karunungan sa pamagitan ng salita ng Diyos. Praise the Lord. Nire-restore tayo ng Panginoon. Kaya nga, napakahalaga mga kapatid, unang-una, consistently renounce negative words. Kasi ang negative words, sisirain ang buhay mo. Sisirain ang pamilya mo ng mga negatibong salita. Bakit may mga broken families? Bakit may mga sirang pamilya? Kaya sila sira. Kasi sinisira sila ng kanilang mga sirang pananalita o mga negatibong pananalita. Bakit may mga masasayang pamilya, maayos na pamilya? Bakit sila ganoon? Pinagpalang pamilya. Kasi nire-repair sila ng pagsasalita ng mabubuting salita. Kaya magmula ngayon, tanggalin nyo na ang mga negatibong salita sa inyong buhay upang hindi mapigilan ang mga pagpapala ng Diyos sa inyong buhay. Amen? Come on, give God the praise. Hallelujah.
Consecrate yourself to God. When you consecrate yourself to speak the positive words of faith, the Word of God, take note of this, the Word of God will repair, the Word of God will complete your life, the Word of God will restore your life and your family perfectly. In Jesus' name. Amen? Can we give God a praise?